Bongbong Marcos, nagbitaw na po ng matinding babala laban po kay Duterte at sa mga kakampi po nito. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sanggay? Kamusta po kayong lahat? Naway, okay lamang po ang bawat isa sa inyo ngayon. At eto mga sanggay, bago tayo magpatuloy sa mga nanonood po sa YouTube, i-subscribe po muna ninyo sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ang ating channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright, mga sangkay. Ito, pag-usapan po natin, kasi mukhang may babala ang ating presidente. Ang presidente po ng Pilipinas na si Bongbong Marcos, laban po sa former President Duterte o sa mga kakampi nito. At ito po ay patungkol kasi, mga kababayan, mga solid sangkay, sa panawagan na paghihiwalay. Diba? Si former President Duterte ang nananawagan tungkol dyan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ngayon, ito po ang balita tungkol dyan. Hindi magtatagumpay ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan ng itigil na ang pagsusulong ng secession. Saksi sina Maris Umali at Rafi Tima. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. For it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Okay. So, yan na po yung mabigat na salita mula sa presidente ng Pilipinas na si BBM. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, ilalabas lang natin itong ating ayan, mga sangkay. Dito sa Sangkay Janjan TV. Okay? Dito sa ating channel, mga sangkay, walang kinakampihan o sinasambang politiko. Yun po yung kaibahan po natin, mga sangkay. Hindi po tayo, neutral lamang po tayo. Kung ikaw ay dilaw, kung ikaw ay pula, kung ikaw ay blue, kung ikaw ay itim, anumang political color mo, mga sangkay, wala po akong pakialam. Basta magkokomento lamang po tayo sa mga nangyayari sa Pilipinas at mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. So ngayon, dito sa bansa natin, ang dami pong gulo sa politika ang nagaganap, mga sangkay. Kaya naman na napapadalas na itapik po natin ito. At actually, ayaw po sana natin mag-topic nito, mga sangkay. Kaya nga lang, binabantayan po natin yung bawat galaw nitong mga politiko ngayon. Kasi masyado pang maaga, though 2025 is election na, mga sangkay. Pero ngayon pa lang, nagkakaroon na po ng bakbakan eh. Diba? So, ito na po ang mabigat na sinabi ni Bongbong Marcos. Na tila baga warning ito sa lahat ng mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Actually, hindi naman po ganong kabigat talaga yung panawagan tungkol dyan. At nilinaw naman din po ni former President Duterte na hindi naman daw po niya kakalabanin si BBM o patatalsikin. Pero, well, may nauna po siyang pahayag tungkol dyan, mga sangkay, di ba? Okay, so politics is politics, mga sangkay. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag sa harap ng mga negosyante, diplomatic corps at mga kinatawa ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa sa pagdiriwang ng Constitution Day ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club o MOPC. Pagwasak anya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito. Matatanda ang pinalutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call. Itigil na daw yung panawagan. Itigil na ang panghihikayat, mga sangkay, tungkol po sa ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kayo ba, mga sangkay?
Kung kayo ang tatanungin ko, gusto nyo ba maihiwalay ang Mindanao sa ating bansa? May mga kamag-anak pa naman tayo sa iba't ibang ng Mindanao, di ba? For a separate Mindanao. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Nako. Medyo mabigat po ito mga sangkay Ipaglalaban daw po niya talaga yung lupain ng Pilipinas. Ipaglalaban niya ang Mindanao. At sabi pa nga po niya mga sangkay, sinabi niya na po ito nung una, ngunit uulitin na naman po niya ngayon na wala siyang isusuko na lupain ng Pilipinas. Yung West Philippine Sea nga, di ba? Pinaglalaban natin against China. Ang Mindanao pa kaya. Di ba? Pero malabo po talaga. Malabo naman po. Pero, ayun na nga, nagbibigay kasi ng kumbaga sa maraming mga kababayan natin, nagdudulot po ng parang pagkataranta. Ano ba to? Ano ba tong nangyayari? Nagugulo na ba ang Pilipinas? Kasi, ayan na nga, nagkakaroon na po ng kampi-kampihan. Sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon para magbigay ng pahayag sa mainiting usapin na pagbabago sa saligang batas. Muling nilinaw ng Pangulo, usaping pang-ekonomiya lang daw ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. I will neither hinder this. Eto, may separate tayo na vlog tungkol dyan mga sangkay. I don't know kung isasama natin sa live or separate natin as vlog, pero gagawan po natin ng content yan. Kasi nagsalita na po ang presidente kung ano ang kanyang layunin sa pag-amyenda sa Constitution natin o itong tinatawag na charter change. This dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. Nasa pagtitipon din si dating Chief Justice Renato Puno na chairman ng PhilConsa. Sa gitna ng mga panawagan ng pagbabago sa saligang batas, may paalala ang dating punong hukom sa harap ng Pangulo at sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. We have yet to see the fullness of its transforming effects. The cascading effects of this transformation necessarily demand a no-nonsense look on the need to amend or revise our 1987 Constitution. Nauna rito sa harap ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government, nagsalita si Pangulong Marcos. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger BARM means a stronger Mindanao. Okay. So, sa mga statement dito ng presidente ng Pilipinas, talagang niyayakap niya po ang Mindanao dito Well, dapat lang naman kasi sa po ang presidente. Alangan namang hindi, mga sangga. Pero, ayun na nga, medyo mabigat po ang mga binitawang salita dito ng presidente ng Pilipinas, no? At malamang, babala po ito kay PRRD sa tingin ko lang, kay former president, kay Tatay Digong. At babala din po ito sa lahat ng mga advisor ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Kasi I'm sure, mga sangkay ang nag-ano na ito, nag-feed. Yung mga nakapaligid. No? So, klinaro naman po ng Presidente ng Pilipinas na itong planong amyendahan ang Constitution ay para lamang po sa economic provisions. Lalong-lalo na po itong 60-40 foreign policy. Sana po maayos yan, mga sangkay, no? So, ayun. Ano po ang inyong opinion sa pahayag ng ating presidente? Kayo ba ay pabor sa kanyang babala na hindi niya po hahayaan na mawala ang kahit na anong kapirasong lupain ng Pilipinas? Just comment down below, mga sangkay. And now, I invite you
sa mga kababayan natin dyan, mga born-again Christians dyan. I'm sure magugustuhan nyo po yung mga vlog natin dito sa Sangkay Revelation. Ito po ay isa kong YouTube channel, okay? Na ang mga content natin dito ay patungkol sa Biblia, patungkol sa mga nangyayari sa mundo, related po sa mga prophetic events na nakasulat po sa Bible. So, ang gawin nyo lamang, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.